Pangalawa is, ano yung iyong why? So, bakit po ba gagawin ang pagnenegosyo? Ano yung pinakang biggest why mo? Katulad ko, ang why ko before is my mother. Until now, may magulang, may parents, no? So, especially kay inay, ng nanay ko. So, yun yung isa sa naging why ko. Yung every time na iniisip ko siya, yun yung nagbo-boost sa akin. Parang kinakargahan ako. Yung parang nagkakameron ako somewhere ng isang strength or yung sipag na kaya ako nagtsatsaga is dahil sa kanya. So yun yung isang naging why ko. So bakit mo ba gagawin yan? Dahil lang ba gusto mo magkapera? Gusto mo magkabahay? Gusto mo matulungan ang pamilya mo? Or something. So yun, ako ang ginawa ko nung tinulungan ko talaga ang magulang ko. Pinaragitayawan ko sila ng bahay, malaking bahay. So yun, dahil doon, mas na-boost yung aking performance. Ngayon, may family na ako, mas lalo lang tumaas yung why ko. So dapat hindi ako susuko, no? So, ganun din sa'yo. Dapat alamin mo yung why mo, bakit mo ginagawa or gagawin itong negosyo na to. Pangatlo is continuous learning. So yan, napakahalaga na tuloy-tuloy tayo nag-aaral kasi ang information hindi na uubos at na-expired actually. So yung mga gumagana noong 1990s, 80s hindi na gumagana ngayon. And probably yung ngayon gumagana in the next few years, so hindi na yan gagana. So ganun dapat. Dapat meron kang mentality na lagi kang handang matuto, lagi kang naghahanap ng bagong information na related dun sa business na pinasok mo. So mahalagang mahalaga yun, no? Pang-apat is self-discipline. So, napakahalaga nito. So, ito ang isa sa magdi-define kung maging successful ka o hindi. So, kapag ikaw ay nawala ng self-discipline, probably 100% mawawala. Hindi, yung pinayusin mo mawawala din. Hindi din magiging successful. Katulad na lang ng mga ginagawa mo on a daily basis. Kapag ang ginagawa mo is puro distraction dun sa goal mo, so kasi long term talaga to, hindi ito yung basta ilang araw mo lang gagawin. Dapat continuous to. So, dapat meron kang disiplina. I-eliminate mo yung mga bagay na hindi naman nakarelate doon sa iyong goal sa buhay or sa iyong business na pinasok. So, dapat align lahat yung iyong ginagawa. Self-discipline. Kapag motivated ka ba, gagawin mo yung business? Yes. Kapag demotivated ka, paano yun? Kapag nawawalan ka ng gana, so doon mo malalaman kung meron kang self-discipline. Kahit anong nararamdaman mo, tag-ulan mo yan, tag-init, gagawin mo ang business na pinasok mo. And number 5, related na rin doon sa number 4, consistency. So, dapat consistent ka talagang gagawin. Hindi ito isang taon, 2 taon. Forever mo itong gagawin. Consistent. Kaya pag pumasok ka sa pagnegosyo, hindi talaga siya madali. Sarili mo ang kalaban mo dito. Kaya dapat tuloy ka lang. Consistent. From day 1 up to last of day. Kumbaga, last of the day na ginagawa mo yung negosyo mo, dapat continuous ka lang. Huwag kang titigil. Kasi pag tumigil ka, yung iba kasi tumitigil agad kapag walang resulta. Hindi nila alam, it takes time talaga. Nako, napakatagal. Hindi ganun siya kadali. Kailangan mo talaga consistent ka lang. And number 6, ito yung networking or pakikipag-connect sa mga kapwa mo. So, mayroong mga community lalo sa Facebook or sa other social media platform, dapat pagka meron ka ng mentality na makipag-connect sa mga katulad mo na related do sa business na pinasok mo. Personality development, yan, related naman yan kasi kailangan mo sa sarili yan. Do sa business model na pinasok mo, may makipag-connect ka. Kasi sila mismo yung magbibigay sa iyo ng mga breakthrough, ng mga idea na hindi mo inaakala na effective pala. Tapos, ang galing pala itong tao na ito. Tapos, dapat willing ka talagang matuto. Walang pride dito na dapat, ay mas magaling sa akin, kakalabanin ko. Hindi. Dapat, willing kang open ka sa mga katulad mo rin na nagsisimula or mga dati na, yung mga successful na, dapat willing kang matuto sa kanila at makipag-connect. And last, yun na nga, yung patience. So, talaga ito, hindi ito 1 taon, hindi 2 taon, 3 taon. Depende kung gaano kakabilis umactions. Pero wag mong expect na next month, next year, is magiging successful ka na agad. Kahit ako, nagsimula ako sa pagtatrabaho, inaral ko yung negosyo, inaral ko lahat, hindi pa rin enough. Hanggang sa nakita ko na result, tinuloy-tuloy ko, doon na nag-explode, kumbaga. So, kailangan talaga consistent ka and patience ka na, meron kang patience na maghintay sa resulta. Pero dapat, patience ka na may ginagawa ka talaga, hindi yung naghihintay ka lang. Hindi kasi si Juan Tamad na patience lang yung ginawa, pero walang action namang ginawa. So, yun lang, and I hope na nakatulong ito.
Follow ka lang sa akin para sa mga next advice na gagawin ko pa. Bye-bye!